Hey, this is Lian and today meron lang akong i-share sa inyo na experience ko sa aking sasakyan. Sa tingin ko makakatulong to no, sa mga kapwa nating may Rio dyan or siguro sa iba na rin na may sasakyan. Kasi yung naranasan ko is medyo hard starting yung sasakyan namin. Tapos pag nag-start na siya, meron siyang parang start na iba yung timpla ng takbo niya. So gagawin ko is papatayin ko ulit siya. Then pag start ko, magiging okay naman na siya ulit. Bali, 3 times ko nang naranasan kasi yun eh. Yung huli na naranasan ko yun is yung nasa mall kami. Bali, ginawa ko is lumipat lang ako ng parking spot. Pag start ko, iba yung takbo ng makina. Tapos yung preno niya medyo mahina. So ang ginawa ko, pinatay ko. Then, in-start ko ulit, naging normal na ulit siya, no? Since naranasan ko na yung ganong pakiramdam sa kotse namin, nag-scan agad ako nung pag-uwi namin sa bahay. Then, ito yung nakita kong fault sa kanyang code. Ayan, kinabit ko na yung OBD sa sasakyan natin. And magdadaan ako ng code scan para malaman natin kung ano yung error ng ating sasakyan. So, natapos yung pag-scan natin and meron siyang fault na nakita. Yung pinaka-concern ko dyan is yung P0335. So, ano nga ba yung fault code na yan and ano yung gagawin natin dyan? Ayan, so pag-check natin sa may error code na P0335, code, symptom, and diagnosis. Ang sabi dyan is, the check engine light may not eliminate until yung symptoms happen more than once. Some vehicle may not start at all with P0335 code. In other cases, the car may run poorly and suffer from lack of engine power. The vehicle may stall and exhibit worse than normal fuel mileage. So, ang ginawa ko is nag-research ako kung ano yung mga possible na sira ng Kia Rio. Pag yung error niya is P0335, then it turns out na yung possible na sira is ito, yung crankshaft position sensor. Pisting dun sa scan natin is yung P0335, crankshaft position sensor, circuit malfunction. So, dun pa lang parang may idea ka na kung ano yung possible na sira niya. And doing some research, nag-check din naman ako sa internet kung ano yung mga possible na masira or sira kapag meron tayong P0335 na code. Yung sira niya is yung kanyang crankshaft position sensor. Yan. So ito, order na tayo ng original na crankshaft position sensor para sa ating Kia Rio online sa Shopee. Hinihintay na lang natin yung delivery niyan para makabit na natin and once na-deliver na yan, i-install na natin agad and ipapakita ko sa inyo kung saan ilalagay or kung saan located itong crankshaft position sensor ng Kia Rio. Okay, ayan, dumating na yung ating crankshaft position sensor. Buksan na natin. Ayan, original siya. Alam ko pa dito sa accent and sa Kia Rio. Ayan, no. So bago natin i-connect yung bago nating crankshaft position sensor, mag-scan ulit muna tayo, ha? Then read natin. Ayun, nandun pa rin yung error code na P0335. Then since na read na natin, install na natin yung ating bagong pyesa. Ito ngayon, nandito tayo sa engine bay. Saan nga ba nakalagay or nakakonekta yung crankshaft position sensor? Bale, ito siya, no? Ito. Saan na makita dito? Ito. Ito yung kanyang plug. Then, nakakonekta siya doon sa baba. Dito. Ituturo ko na lang. Medyo hindi kasi kita rito eh. So yan, kung makikita ninyo, yan yung ating crankshaft position sensor. Diyan siya located. So yeah, let's go. Tanggalin na natin yan. Again, di tayo professional. Tamang lakas lang ang loob ng ating ginagamit para gawin yung mga project natin na to. Okay? Let's go. Ngayon, tatanggalin na natin ito para mapalitan natin ng bago. Para matanggal mo pala to, ito, napipindot pala to. Ayan o. Pipindot tong part na to. Kaya di siya mahirap tanggalin. Simple lang. Yan. So ito yung luma. Ito yung bago. Not sure kung anong sira nito, no? Pero ito yung itsura niya. Atin sa bago. Kumpara natin. Parehas na parehas. Ito na yung ating bagong sensor.
i-connect ko lang siya dito eh. Dito. Sa isang to. Ayan. Ayan na, nakalagay na yung ating bagong crankshaft position sensor. Then mag-i-scan ulit tayo. I-delete ko yung code. Then start natin yung engine para makorek na to. Let's go. Mag-re-scan tayo ngayon para i-delete na yung error code na yun. Tapos na. So i-delete natin ngayon yung mga code na yan. Yan na. Delete na siya. Deleted na yung code. Yun. Then, back na natin yan. Dito, after natin i-clear or i-delete yung mga error codes is nag-start tayo ng engine. Naghintay lang ako ng mga couple of minutes para mag-warm up yung sasakyan. Then, after ilang minutes ulit, nag-rescan na ako to ensure na nawala na yung error code na yon. Dito lumabas pa rin yung error niya sa battery pero okay lang naman yan. At hinihintay nating ma-scan or ma-check kung ma-detect pa rin yung error sa ating crankshaft position sensor. And dito kung makikita ninyo, hindi na siya na-detect. Ibig sabihin, all goods na, successful tayo sa ating ginawang operasyon or sa ating DIY dito at nawala na yung error code na yan sa ating sasakyan. So yun, isang for me, parang basic lang naman yung pagpapalit ng crankshaft position sensor na yon. Bali, ginawa ko lang naman is nag-research ako online, nag-check ako ng mga how to replace yung part na yon. And for me, parang kayang-kaya ng kahit sinong gawin. Yun, lakas ng loob yung ginawa natin and buti lang meron tayong mga right tools para gawin yung mga ganung bagay and natsambahan natin. So far okay na itong sasakyan and yun lang naman yung ma-share ko. Ang marirecommend ko lang or advice ko lang is mahalaga na meron kayong sariling scanner ninyo. Yung sa akin kasi low budget lang yun pero it gets the job done naman. Mga basic lang naman na mga scan goods na yun for me. Medyo mahal kasi yung mga talagang scanner na pang madiinan sa akin para ma-detect lang na may error, parang goods na yung ganun. Yung parts available naman yan online. Share ko na lang sa description yung link ng parts. Original na part yun ng Kia and Hyundai. Ayun lang naman and sana nakatulong yung video natin. And as always, stay chill!